Chapter 2386. Alam mo ba kung sino ako? Papatayin kita. Sa pangungusap na ito pa lamang, makikita kung gaano kalupit ang Rabson na ito. Ang isang normal na tao na may mabuting puso ay hindi kailanman magsasabi ng gayong masasamang salita. Si Racket ay naging sekretarya sa loob ng napakaraming taon. At madalas siyang magalit kapag nakikita niya ang sarili niyang amo, ngunit ang pagganap ng kabilang partido sa mga oras na ito ay nagpapalamig pa rin sa kanyang puso. Damn it, after working for him for so many years, natahimik ba siya sa huli? Sobrang ayaw ni Racket. Sa totoo lang. Bagamat maraming masamang nagawa si Rabson sa mga nakaraang taon, hindi pa rin siya nalantad. Naging smooth sailing ito. Kahit papaano sa ibabaw, ito ay napakakaakit-akit. Hindi malakas ang tolerance ni Besson sa mga pag-urong. Hindi, ang isang larawan ng isang bangkay ay natakot sa kanya sa isang antas na pinatay pa niya ang kanyang mga nasasakupan. Bagamat baka mamaya ay ipaliwanag niya na nagalit lang siya, ngunit dahil nasasabi niya ito, ipinapakita nito na mayroon siyang mga iniisip. Maging si Racket ay walang gaanong tiwala sa kanyang amo sa mga oras na ito, at hindi niya alam kung kailan mag-high hysterical ang amo at sasaksakin siya hanggang mamatay. Boss, dapat kalmado na tayo, dapat kalmado tayo. Umungol si Racket, hindi namin alam kung sino ang gumawa nito. Hindi ba si Chin Yueran? Ito ba? Halos daraan ng speedstar ni Rabson ang mukha ni Racket. Sino pa ba bukod sa babaeng ito? Siyempre hindi. Racket ngayon gayon pa man, siya ay mas matino kaysa sa kanyang sariling amo, at hindi siya nasilaw sa gulat. Ang impluwensya ng pamilya ni Chin Yueran sa China ay talagang napakahusay. Ngunit ito ay limitado lamang sa China. Si Maines ay palaging nasa madilim na mundo ng kanluran. Ang pamilya ay hindi nila kayang abutin. Higit pa rito. Talagang imposible para sa kanila na malaman ang bagay na ito sa napakaikling panahon. Kung gayon paano nangyari ang lahat ng ito, mangyaring ipaliwanag sa akin. Halos mag-hysterical si Rab Senador. Si Maines at ang kanyang mga subordinate ay napakalakas sa labanan. At ang mga ordinaryong mercenaryong grupo ay hindi nila kalaban. Kaya hindi ko talaga akalain na si Chin Yueran at ang pamilyang Chin ay kayang gawin ito. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong kumalma, kung hindi ako makakaisip ng maayos na ideya. Ayon sa ibig mong sabihin, isang malaking puwersa ba sa madilim na mundo ng kanluran ang umaatake kay Maines? Sumambulat ang mga asul na ugat sa leeg ni Rabson. Pero bakit ipinadala sa iyo ng kabilang partido ang larawan ng bangkay? Paano yung sa phone niya? Sa wakas ay nagising si Rabson, kung siya ay nasa ganoong estado ng kabaliwan, natatakot ako na hindi niya malutas ang anumang mga problema. Sa tingin ko, siguro, sabi ni Racket, marahil ito na ang huling bagay na gusto nating makita. Ano? Sabihin mo. Hindi ko narinig ang mga sumunod na salita ni Racket, ngunit sa pagtingin sa mabagsik na ekspresyon ng kabilang partido, ang isa sa mga puso ni Rabson ay unti-unting lumubog. Iyon ay si Chin Yueran o ang kanyang pamilya, na maaaring may napakalapit na relasyon sa isang malaking puwersa sa madilim na mundo ng kanluran, ang pagsusuri ni Racket. Kung hinding-hindi nila matutulungan si Chin ng labis. Sinisiyasat ng pamilya ang katotohanan. Ang gayong mataas na kahusayan ay mas mabilis pa kaysa sa pulisya. Matapos marinig ito, si Rabasen ay tila naubos ng higit sa kalahati ng kanyang lakas. Niluwagan niya ang kwelyo ng sekretarya niya at napahige sa sofa. Damn, bakit hindi ko naisip yun? Para siyang babagsak. Oo, wala silang mahanap na ibang posibilidad maliban sa haka-haka ni Racket. Gusto kong gamitin ang madilim na mundo ng kanluran para magsulat ng kwento. Ang pamilyang Chin ay hindi maabot ng pamilyang Chin. Ngunit ngayon ay hindi ko inaasahan na sisipa ito sa bakal na plato. Ang enerhiya ng iba sa madilim na mundo ay maaaring mas malaki kaysa sa kanila. Bastos ka, bastos ang babaeng yan, minumura ngayon ni Rabson si Chin Yueran. Pero, anong silbi ng pasaway sa panahong ito? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos ng maikling panahon ng kahinaan. Tila naisip ni Rabson ang isang mas nakakatakot na kahihinatnan. At mabilis na hinawakan ang mga balikat ni Racket at sinabing, kung mahanap tayo ng mga madilim na puwersa, paano natin ito haharapin?
Bagamat ang pamilya Malmo ay itinuturing na makapangyarihan sa kanluran, kung nahaharap sa isang puwersa mula sa dilim ang malalaking puwersa ng mundo, maaaring mahirap pa rin silang kalabanan. Boss, pag-isipan ko muna. Nakapikit na sabi ni Rakat. Siya ay nasample ng higit sa 100 beses sa mukha, at siya ay talagang medyo nalilito. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Likas na kinilig sina Rakat at Robson. Sa pagtingin sa mga numero sa itaas, nagkatinginan sila at sabay-sabay na sumigaw ng isang salita. Ito ang telepono ni Maines. Isang tawag mula sa cellphone ng isang patay. Nakakatakot lang ang pakiramdam. Boss, kunin mo o hindi. Nag-aalangan na sabi ni Rakat. Pumunta ka at kunin ito. Inihagis ni Robson ang palayok sa kritikal na sandali. Tumango si Rakat, nag-alinlangan sandali, at nasabi lang, okay. Sabi, kinuha niya ang telepono, huminga ng malalim, na para bang nakapagdesisyon na siya, at tuluyang pinindot ang answer button. Photos received, nandyan ka na ba? Ang boses ni Surui ay nanggaling sa dulong iyon. Nang marinig ang pamilyar na tonong ito, ang ekspresyon ni Rakat ay biglang naging lubhang nakakagulat. Ikaw si Surui, sabi ni Rakat. Narinig niya ang boses ni Surui sa eksena, at naalala niya ito ng malinaw. Nang marinig ang dalawang salitang ito, nagpanting agad ang tenga ni Robson. Damn, karibal niya ito. Oo, ako ito, sarkastikong sinabi ni Surui. Natanggap ko na ang mga red along ibinigay mo sa akin. Regalo? Anong regalo? Nagkatinginan sina Robson at Rakat, hindi nila alam kung Yueran Life Hotel ang tinutukoy ni Surui. Pagkatapos, ang hotel ay nasunog ng hindi na makilala, ako ay labis na nalungkot. Biglang naging malamig ang tono ni Surui, na nagpapakita ng nagyayelong aura na tila hindi mapaglabanan. Ang paraan ng kanyang pananalita ay lubos na taliwa sa kanyang pagiging mayabang noong siya ay nasa kabisera. Sa kabila ng telepono, parehong naramdaman ni Robson at Rakat ang matinding panlalamig. Ito ba ay ang parehong tao? Nakakatakot ito sa mga tao. Si Yueran ay isang taong pinapahalagahan ko ng husto. At ayaw kong nakikita siyang malungkot, kaya, huminto si Surui, pagkatapos ay sinabi, sa lahat ng nagpalungkot sa kanya, hindi ko pababayaan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Rabasen na kunin ang telepono at sumigaw. Surui? Damn Surui, ano ang gusto mo? Tinunog namin ang hotel, may problema ba? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang saktan ako sa susunod, hindi ko susunugin ang iyong hotel, kundi ikaw. Malamig na ngumiti si Surui, napakalma ng kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng katahimikan ay ang hudyat ng paparating na bagyo. Sunugin ako nitong mga taong ito. Napakahusay. Pagkatapos ay sinabi ni Surui. Gayunpaman, kailangan kong mag-isip ng kaunti, alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ako? Ang simpleng pangungusap na ito ay puno ng walang katapusang pang-aapi. Hindi ko alam kung paano magre-react, pero ibinaba na ni Surui ang telepono. Matapos bantay ni Surui minsan, galit na galit si Rabasen, at sinuntok niya muli si Rakat, mahinang roared. Ngayon, kailangan kong malaman kung sino talaga ang gumawa ng kamay kay Maines. Sa wakas, nasa isip pa rin niya ang matino. Ang lungsod ng kadiliman ay mahigpit na ipinagbabawal. Napatay si Maines sa lungsod ng kadiliman. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Love Elson, ang buong mersenaryong koponan ay nawasak ng grupo. At ang kilusan ay dapat na hindi maliit. Hanggat sinusunod mo ang linyang ito. Malalaman mo kung sino ang naglipat nito. Hindi ako naniniwala na ang palasyo ng Diyos Hari ni Zeus ay isang bulag na dekorasyon. Boss, sandali lang, gagawin ko agad. Tumango si Rakat, at agad na nagayos para sa tawag sa telepono. Naisip ni Robson ang clue na ito, ngunit ang gayong clue ay hindi makapagbibigay sa kanya ng anumang pakiramdam ng seguridad. Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, sa wakas ay sinabi niya. Gugugugol ako ng malaking pera para hilingin sa pinakamahusay na grupong mersenaryo na maging responsable para sa aking kaligtasan. Kailangan ko ang pinakamahusay na mga bodyguard sa mundo. Marahil, ito ang tanging paraan upang mabawasan ang pakiramdam ng krisis sa Rabasen. Iba ang opinyon ni Rakat tungkol dito. Boss, I think we can tell the elders in the family about this matter. After all, they care about you so much, and they won't stand idly on this matter. Oo. Higit pa rito.
Ang asyenda ng aming pamilya ay mahigpit na binabantayan na hanggat kami ay bumalik sa asyenda. Ang mga puwersa ng madilim na mundo ay hindi kailanman maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, na lubos na lalabag sa mga patakaran. Ang mungkahi ni Rocket ay naging sanhi ng malalim na pag-iisip ni Robson. Walang atrasan. Natahimik siya sa loob ng ilang minuto, at sa wakas ay nagsabi. Pumunta ka sa pinakamahusay na kumpanya ng seguridad sa mundo. At babalik ako kaagad sa lumang manor ng pamilya. Tungkol naman sa buhay ni Ruiran, huwag kang magsabi ng salita sa pamilya tungkol sa hotel. Sige, tumanggo si Rocket. Gayunpaman, nang tumingin siya sa kanyang Panginoon, may bakas ng kabangisan na nakatago ng malalim sa kanyang mga mata. Sumasakit ang pisngi ni Rocket, at ang init ay parang anumang oras ay kayang sumunog. Bilang isang taong may kaunting dignidad, hindi na siya papayag na magtiis muli ng ganitong mga insulto. Gayunpaman, hindi napansin ni Robson ang mga mata ng kalihim. Ibinato ni Surui ang telepono sa military advisor matapos ang tawag. Sinabi ng huli. Medyo masigla ito ngayon. Oo, medyo masigla, kaya naakit ang atensyon ng maraming tao. Umiling si Surui at pumunta sa pagtingin-tingin sa paligid. Tumunog na ang sirena. At maraming sasakyan ang nagmamaneho patungo sa lugar na ito. Ang mga sasakyang ito ay katulad ng mga sasakyan ng pulis. Ngunit kung titingnang mabuti, tila iba ang mga ito, lahat sila ay mga armadong sasakyan ng riot. Kabanata 2387. Ang God King Palace Law Enforcement Team. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang plote ay beep. Para sa mga tao ng madilim na lungsod, bihirang mangyari ang ganitong sitwasyon dahil ang kahulugan ng plote ay batas militar. Mula nang itatag ang madilim na lungsod, ang bilang ng batas militar ay nag-average, at kahit isang beses sa isang taon ay hindi sapat. Ibig sabihin may malaking mangyayari ngayong gabi. Nang tumunog ang matalim na sipol, isa-isang namatay ang mga neon light sa mga kalapit na lugar. Maraming negosyo ang nagsara, at ang mga mersenaryong iyon na walang mapupuntahan ay maaari lamang umalis sa lugar para magsaya at tapat na bumalik sa kanilang mga tirahan. Ang madilim na lungsod ay may napakahigpit na mga patakaran. Hindi sila maaaring gumala sa mga lansangan sa panahon ng batas militar. Kung hindi, ito ay malamang na mahuli ng pangkat na nagpapatupad ng batas. Ang pangkat ng pagpapatupad ng batas na ito ay halatang mula sa nominal na naghaharing puwersa ng madilim na banal na lungsod, ang palasyo ng Hari ng Diyos. At ngayon, ang mga taong nakapaligid kay Surui ay halatang mula sa law enforcement team ng Palace of Gods. Si Surui at ang mga taong dinala niya ay nakatayo sa gitna. Napapaligiran ng mga sasakyan ng pangkat na nagpapatupad ng batas mula sa paligid. Sa tuktok ng binagong mga anti-riot na sasakyan, nakatutok na sa kanila ang itim na nguso ng machine gun. Kung ang mga sundalo ng Temple of the Sun ay maglakas loob na lumaban. Kung gayon ang mabibigat na machine gun na ito ay tiyak na magpapaputok ng mga dila ng walang awang, at madaling mapunit ang kanilang mga katawan. Ibaba mo ang iyong mga armas at huwag patayin. Ang loudspeaker ay nagsimulang sumigaw, at ang boses ay puno ng katigasan. Ang kanyang boses ay kumalat ng malayo sa mga loudspeaker sa ilang sasakyan, at napakalinaw at malamig sa gabi. Tumalikod si Surui sa kanila at hindi man lang lumingon. At ang iba pang miyembro ng Sun Temple ay hindi pinansin ang tumatawag na ito. Ni isang tao ay hindi naglatag ng kanilang mga armas. May isang malaking kaso sa Qingshui District, at ang mga naruroon ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga armas at sinuri. Sigaw na naman ang boses. Gayunpaman, ang templo ng araw ay wala pa ring nagawa. Nang makita ito, tuluyang bumaba ang loudspeaker sa riot van. Hinawakan niya ang isang sungay sa kanyang kamay at tumingin sa paligid na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Masyadong mayabang ang Temple of the Sun at hindi nagbibigay ng mukha sa kanila. Hindi pa banggitin na ang ganitong malawakang insidente ng pagpatay ay halos hindi nangyari sa madilim na lungsod noon. Kahit na nangyari ito, sa sandaling lumitaw ang kanilang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ang mga manggugulo ay agad na nagkalat na parang mga ibon at hayop, hindi sana ganito ngayon, hindi man lang siya pinansin ng isang malaking grupo ng mga tao. Nakatayo sila dito sa sobrang engrandi, ni hindi nila naiisip na tumakas. Ang tagapagsalita na ito ay ang kapitan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng palasyo ng mga Diyos. Ang kanyang pangalan ay Trov Eland. Mukha siyang 28 or 9 years old. Siya ay matangkad.
Maputi ang balat, matangos ang ilong at may suklay na kayumanggi ang buhok. Maging nakapusod, nakatali sa likod ng ulo. Ang lalaking ito ay nakasuot ng golden battlesuit na mukhang napakasilaw sa gabi. Ang iba pang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nagsusuot ng madilim na gintong damit na halatang hindi kapansin-pansin tulad ng Trov Eland. Sa katunayan, sa palasyo ng Hari ng Diyos, ang pangkat ng pagpapatupad ng batas ay isang napakalakas na gawain. Napakagulo ng lungsod ng kadiliman. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay may malaking jurisdiction. At maraming tao ang nabalian ng ulo at gustong maging pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ang boss. Ngunit isang tao lang ang nanalo sa huli sa paglipas ng mga taon. Napatunayan na ang bawat taong magiging kapitan ng pagpapatupad ng batas ay magiging kanang kamay ni Zeus, at kahit ilang taon, magagawa na niya. Upang manguna. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas na ito ay may kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas na ibinigay mismo ni Zeus. Napakaraming beses, kung ano ang kanilang sinasabi ay kung ano ang kanilang sinasabi, at ang mga tao sa lungsod ng kadiliman ay kailangang sumunod. Napakagulo ng Dark City at napakaraming magkasalungat na interes, kaya masyadong mahalaga ang frontline na kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas ng pangkat na nagpapatupad ng batas. Kung nais nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang pagyamanin ang kanilang sariling mga bulsa, ito ay talagang hindi masyadong simple. Maaaring hindi umabot ng isang taon para maging isang milyonaryo. Sa kabutihang palad. Sa ilalim ng mahigpit na mga kinakailangan ni Zeus. Ang mga miyembrong ito ng pangkat na nagpapatupad ng batas ay hindi at mangangahas na gumawa ng anumang mga ilegal na aksyon, kung hindi, ang lungsod ng kadiliman ay ganap na magugulo. Dalawang hakbang pasulong ang Trov Eland at patuloy na sumigaw sa pamamagitan ng mikropono. Lahat, agad na ibinaba ang kanilang mga armas at makipagtulungan sa investigasyon ng pangkat na nagpapatupad ng batas. Ang hindi nakikipagtulungan, patayin. Walang partner, patayin. Mukhang mamamatay tao ang pangungusap na ito. Gayunpaman. Nang matapos sabihin ni Trov Eland ang mga salitang ito, nakita niya ang mga taong iyon na nakasuot ng eskarlata na uniforme ng militar na biglang itinaas ang kanilang mga baril at itinutok ang mga ito sa kanya. Noong nakaraan, hindi pa nakatagpo ng ganoong sitwasyon si Trov Eland at ang kanyang pangkat na nagpapatupad ng batas. Ang mga nerbiyos ng mga machine gunner na iyon ay agad na humigpit, at sila ay nakakandado ng mahigpit sa target. Basta may utos si Trov Eland, magpapaputok sila. Kung sino ang hindi makikipagtulungan, patayin. Sinong papatayin mo? Sa sandaling ito, ibinaling ni Surui ang kanyang mukha, ang kanyang gininto ang maskara sa mata ay mukhang napakasilaw sa gabi. Gayunpaman, ito ay isang magaan na pangungusap na nagdulot ng hindi maisip na dami ng presyon sa eksena. Ang panggigipit na ito ay nagpapanik sa lahat ng miyembro ng law enforcement team. Hindi kaya ito ang kapangyarihan ng mga Diyos? Panginoong Apollo, napakalayo ba ng templo ng araw ngayong gabi? Nang marinig ang panunuya ni Surui, bumangon ang galit ni Trov Eland mula sa kanyang puso. Sobra para sa iyo na maging ganito. Hindi ko man lang iniisip ang palasyo ng Diyos Hari. Sa palagay ko ang templo ng araw ay malayo sa pagiging katumbas ng palasyo ng Hari ng Diyos. Saan ako pupunta ng napakalayo? Maaari mo bang sabihin sa akin? Malamig na sabi ni Surui. Buksan mo sa akin ang pinto. Tinuro ni Trov Eland ang pinto ng noise bar. Ang ilan sa mga nasasakupan ay nagmamadaling nagtungo upang buksan ang pinto ng bar, at may mga taong nakahandusay sa lupa, hindi alam kung sila ay patay o buhay, at ang amoy ng dugo ay napakalakas. Panginoong Apollo, hindi ba sobra na iyon? Halos magalit ang ilong ni Trov Eland. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Sa parehong paraan, kailangan kitang hilingin pabalik. Dahil alam mong ako yon, how dare you speak to me like this? Malamig na sabi ni Surui, at ang kanyang anyo ay agad na naging multo. Sa isang kisap mata, dumating si Surui sa Trov Eland. Naramdaman na lang ng huli ang isang bulaklak sa kanyang harapan, saka sinakal ang kanyang leeg. Ang braso ni Surui ay parang tinunaw na bakal, na ginagawang ganap na hindi makagalaw ang Trov Eland. Gusto niyang lumaban, ngunit ang malaking kamay ni Surui ay tila kayang pamitik sa kanyang leeg anumang oras. Naramdaman ni Trovra na naiipit ang kanyang trachea at naiipit ang kanyang lalamunan. Nasira. Dahil alam mo kung sino ako, magsalita ng may paggalang.
Tinitigan ni Surui ang namumula na Trov-Eland at malamig na sinabi. Galit na nga siya, bakit lumabas itong law enforcement team para gumawa ng gulo? Ito ay hindi na nagkaroon ng malakihang mga casualty sa madilim na lungsod na ito, at lahat sila ay napigilan pagkatapos, dahil ang mga bagay na iyon ay may kaugnayan sa mga malalaking tao. Ayon sa nakaraang pag-uugali ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng palasyo ng mga Diyos. Kung ang isang pangunahing puwersa ng antas ng mga Diyos ay pipiliin na magsimula ng mga operasyon sa lungsod ng kadiliman. Kung gayon ito ay tiyak na nakataya, at hinding-hindi ito magiging ganoon kadali. Para direktang palibutan ang kalaban. Sinigaw pa niya ang mga katagang, patayin ang mga hindi nakikiisa. Pagkatapos ng lahat, ang mga dakilang kapangyarihan sa antas ng Diyos ay gumagawa ng maraming kontribusyon sa lungsod ng kadiliman bawat taon. Ang normal na operasyon ng lungsod na ito ay nangangailangan ng malaking pagko. En sumo, kung walang pagbabayad ng buwis mula sa mga dakilang kapangyarihan, ito ang lungsod ay matagal nang gumuho. Sa makatuwid, ang kapangyarihang nagambag ng malaki ay may ibang katayuan sa lungsod ng kadiliman. Kahit na si Surui ay gumawa ng ganoong tahasang pagkilos. Ang law enforcement team ay kailangang maging magalang. Isa rin itong hindi nakasulat na panuntunan ng Dark City. Kaya, nang tanungin ng strategist si Surui kung may gusto siyang gawin, hindi man lang nagdalawang isip ang huli. Hindi dahil sa hindi pinapansin ang law enforcement team ng Palace of the Gods. Pero si Surui mismo ang nakakaalam ng mga patakaran ng operasyon ng lungsod. Bukod dito, sa sandali ng malaking paghihiganti, walang makakapigil sa kanya sa paghihiganti. Si Zeus mismo ay hindi rin makakapunta dito. Isang taong walang utak tulad ni Trovran na nagmamalasakit lamang sa pagpapanatili ng kanyang sariling autoridad, kung makatagpo niya ang masamang Diyos na si Cossack, maaaring patay na siya. Bilang karagdagan, alam na alam ni Surui ang isang bakas ng abnormalidad. Dahil, maliban sa pagtalon sa mains, ang lahat ng galaw na ginawa nila ay limitado sa noise bar. Bagamat may mga putok ng baril, ngunit ang lungsod ng kadiliman ay gabi-gabi kung hindi ka magpapaputok ng ilang mga putok, ito ay hindi tatawaging lungsod ng kadiliman. Maraming mabisyo dito, ito ang pinakamagulo na sulok ng mundo, grupo ng mga taong nagdilan ng dugo buong araw na magkasama, kung hindi matapang na lumaban, sobrang abnormal. Gayunpaman, ang ilang putok ng baril na ito ay malayo sa antas ng batas militar sa ilang urban areas. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, naramdaman niyang may mali. Ayon sa nakaraan, talagang imposible para sa kanya na salakayin ang kapitan ng pangkat ng pagpapatupad ng batas, ngunit sa pagtingin dito ngayon, halos masakal ni Surui ang kalaban hanggang mamatay. Walang alinlangan na si Surui ay nagsasagawa ng matinding panggigipit sa kalaban. Bitawan mo ako, namula si Trov-Eland, na may asul na ugat sa leeg, huwag mong isipin na ikaw si Apollo at hindi ako mangangahas. Ilang miyembro ng law enforcement team ang nakatutok na kay Surui gamit ang mga assault rifles. Siyempre, kung manggahas silang barilin si Surui, si Duduo ay sasalain din ng mga miyembro ng Sun Temple. Gayunpaman, walang naramdaman si Surui tungkol sa mga muzzle ng mga baril na nakatutok sa kanya sa paligid niya. Malamig niyang tinitigan si Trov-Eland, hindi gumagalaw ang braso ng kalaban. The way you are handling it now is in line with the is it a process. Huwag gamitin ang kapangyarihan ng pangkat na nagpapatupad ng batas para masiyahan ang sarili mong mga pansariling interes. Huwag mong gamitin ang palasyo ng mga Diyos para apihin ako. Ayokong kainin ito. Dati, ang Trov-Eland na ito ay hindi kinukuha ang palasyo ng Diyos Hari sa kanyang mga mata, isa-isa. Sa katunayan, ipinaghihiganti lang ni Surui ang kanyang personal na paghihiganti. Kailan siya tumayo sa tapat ng palasyo ng Diyos Hari? Bilang kapitan ng pagpapatupad ng batas, iginiit ni Trov-Eland ang pangungusap na ito, halatang hindi siya mapakali. Gayunpaman, nang sinasakal ni Surui ang kanyang leeg ng ganito, nagalit siya kaya ayaw ni Trov-Eland na ikompromiso. Inirecord ko ang lahat ng pagmamataas ni Apollo at itinala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Gusto mo bang tingnang mabuti ni Lord Zeus? Gusto mo pa bang pukawin ang puot sa pagitan ng templo ng araw at ng palasyo ng Diyos Hari? Malamig na ngumiti si Surui. Pagkatapos ay hinawakan ang ulo ni Trov-Eland, walang awang hinampas ang bulletproof na salamin ng riot car.
Kabanata 2388. Isang kaakit-akit na figure sa gabi. Matagal nang nakita ni Surui na ang Trove Island na ito ay walang magandang intensyon. Ayon sa normal processing procedures ng law enforcement team, hindi dapat ganito. Galit na galit si Surui ngayon, ang lalaking ito ay naglakas loob na guluhin siya, paano siya pakakawala ni Surui. Si Trove Ran, na umaasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangkat na nagpapatupad ng batas, ay inisip na makakaharap niya si Surui ng direkta, ngunit ang resulta ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Pagdating sa paghaharap, si Surui ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Kung susuriin mo ang pagtaas ng Sun Temple, makikita mo na ang walang katapusang determinadong organisasyong ito ay umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng iba't ibang makapangyarihang mga kaaway. Ang pinakamalaking tampok ng Temple of the Sun ay ang maging mas malakas at mas malakas. Halos mamatay na si Trovlan sa pagkakakurot. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Surui na magpatuloy. Kaya, halos walang pagtutol, ang kanyang ulo ay bumagsak sa bulletproof na salamin. Magkasama, bang! Sa isang muffled sound, ang bulletproof glass ay nanginginig ng ilang beses, ngunit hindi ito nabasag. Ngunit ang balat ng noo ni Trovran ay pumutok, at tumulo ang dugo sa tungki ng kanyang ilong, na nagpahiya at nakakatakot sa kanyang medyo gwapong mukha. Napupuot ako sa lahat ng may lihim na motibo, at maging sa mga nangangahas na banta sa akin. Sabi ni Surui, at hinampes ulit ito ng malakas. Bang! May mas malaking butas sa noo si Trove Island. Ngunit sa oras na ito, ang bulletproof na salamin ay hindi nabasag. Ito ay talagang magandang kotse. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Sa mga oras na ito, sobrang hindi komportable si Trove Island, nahihilo siya sa pagkakitama, at parang sasabog ang ulo niya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nawalan siya ng mukha sa sukdulan. Patamaan ang ulo ng ganito, wala siyang panlaban, lahat ng nasasakupan niya ay nanunood, paano niya itatayo ang kanyang prestihiyo sa hinaharap. Baril at barilin. Ang lalaking ito sa Trove Island ay sumigaw pa na barilin si Apollo. Narinig ito ni Surui, hindi agad kumilos, ngunit tumingin sa paligid at nagsabi, narinig ba ninyong lahat ang kanyang sinabi? Siyempre ang mga miyembro ng law enforcement team ang narinig ko, ngunit inulit muli ni Surui. Sinabi niya sa iyo na barilin ka. Pagkatapos marinig ito, ang mga miyembro ng koponan ay nagkatinginan sa isa't isa ng may pagtataka, at ang kanilang mga kamay sa baril ay talagang medyo maluwag. Masyadong malakas ang Diyos ng araw na si Apollo, hayaan mo silang barilin si Apollo, walang lakas ng loob ang mga taong ito. Tinitigan ni Surui ang Trove Island. Kahit ano ang iniisip mo ngayon, sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang hamanin muli ang aking pasensya, kung hindi, mamamatay ka. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kwelyo ni Trove Island gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay ginawa ng kamao ang kanyang kanang kamay, at ang kamao ay tumaas mula sa ibaba hanggang sa langit. Bang! Nataman ng husto ang panga ni Trovran, biglang naglapat ang itaas at ibabang panga, sa pagkakataong ito, nabasag ng mga gintong bituin ang kanyang mga mata, at maluwag ang kanyang mga ngipin. Ang katawan ni Trove Island ay nataman ng isang talampakan mula sa lupa, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Iginagalang ko ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng palasyo ng Hari ng Diyos. Ngunit hindi ko hahayaang maligtasan ko ang sinumang magtangkang pukawin ang relasyon sa pagitan ng templo ng araw at ng palasyo ng Hari ng Diyos. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata na may malami. Gina kinang sa kanyang mga mata. Strobe. Bumagsak si Trovran sa lupa, tinakpan ang kanyang baba ng kanyang mga kamay, hindi makapagsalita ng kahit ano. Alam niyang tiyak na mababali ang kanyang baba sa suntok na ito. Sa ngayon, binibigyan lang kita ng babala. Kung maglakas loob kang makahanap ng kahit ano, wala akong pakialam na baliin ang leeg mo gamit ang sarili kong mga kamay. Malamig na sabi ni Surui. At pagkatapos ay tumingin sa paligid, hanggang sa nakikita ng mga mata, walang sinuman sa mga miyembro ng law enforcement team sa Palace of the God King ang nangahas na tumingin sa kanya. Hindi mo ba ibinaba ang baril para sa akin? Humuso si Surui. Nang sumigaw siya ng ganito, maraming tao ang nanginginig. Itinuturing silang mabubuting tao na maaaring mapili sa team ng pagpapatupad ng batas, ngunit nabigla sila sa aura ng katawan ni Surui at hindi nila mahawakan ang baril.
Tinakpan ang kanyang baba, nahulog si Trov-Elan sa lupa, hindi alam kung ano ang gagawin. Tumingin siya sa likuran ng pag-alis ni Surui, na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ano ang maaari mong gawin sa sama ng loob? Mula sa simula hanggang sa wakas, wala siyang paraan upang makipagkompetensya kay Surui. Ulo sa ulo, lalo lang siyang magpapatalo niyan. Sa paghaharap na ito, ganap na dinurog ng Sun Temple ang pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas. Si Surui ay gumawa ng isang dosenang hakbang, pagkatapos ay tumalikod at bumalik. Nagkatinginan ang mga miyembro ng law enforcement team, hindi alam kung ano ang gagawin ni Surui. Naglalakad papunta sa tabi ni Trovran. Tumingkayad si Surui. Ngumiti ng mapanokso. At sinabing, "Ipaalala sa iyo. Narito ako para maghayganti. Kaya kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko ang sino man. Siyempre, kung patuloy kang titingin sa akin ng ganitong makamandag na tingin, baka patayin na kita ngayon." Tinapik-tapik niya ang mukha ni Trov-Elan, saka tumalikod. "Papatayin ko ang sino mang maglakas loob na pigilan ako, kahit na ikaw ang kapitan ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng palasyo ng mga Diyos." Nakikinig sa mga salita ni Surui, si Trov-Elan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Dati, naglakas loob siyang itutok ang isang machine gun kay Surui, na isang matapang na leopardo. "Pumalik ka," sabi ni Surui. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit malinaw na kumalat ito sa buong madla. Matapos marinig ito, lahat ng miyembro ng Sun Temple ay nagligpit ng kanilang mga baril. Ngunit ang pagbuo ng labanan ay hindi kumalat, at pinananatili pa rin nila ang isang malakas na panggigipit sa pangkat na nagpapatupad ng batas. Naniniwala ako na pagkatapos ng araw na ito, ang Templo ng Araw ay mag-iiwan ng malalim na anino sa mga puso ng mga miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas na ito, na hinding-hindi maaalis. Nang makarating si Surui sa entrance ng eskinita, ilang mga searchlight ang biglang lumiwanag sa tapat. Ang mga ilaw na ito ay napakasilaw at napakaliwanag na ang mga tao ay hindi maaaring panatilihing bukas ang kanilang mga mata. At sa pagtingin sa mga ilaw na ito, si Trov-Elan, na nakahiga sa lupa, ay agad na nagpakita ng nasa sabik na mga mata. "Apollo, tingnan ko kung saan ka pupunta." Ngumisi si Trov-Elan. Tiniis niya ang sakit ng kanyang ulo at pilit na bumangon sa lupa. Malinaw, ang mga searchlight na iyon ay dapat na mga reinforcement mula sa pangkat na nagpapatupad ng batas. Ang mga searchlight na iyon ay agresibo. At ang mga miyembro ng Sun Temple ay lubhang hindi komportable. Ang tanging nakadama ng kaunti ay ang dibisyon ng militar. Ang kanyang asul na mukha at Fang's Devil Mask ay mas advanced. At ang panangga ng mga mata ay direktang sinala ang malakas na liwanag na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at biglang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang pilak na Desierto Agila. Hinarap ni Trov-Elan ang liwanag at malabong nakita ang mga galaw ni Surui. Ngumisi siya at sinabing, "Beryl, Marilyn, patayin ang iyong sarili, ngunit huwag sisihin ang iba." Itinaas ni Surui ang kanyang baril gamit ang isang kamay. Nakaharap sa liwanag, nakasuot ng pulang uniforme ng militar, marilag, parang Diyos ng digmaan na bumababa sa lupa, ang mga tao ay hindi nang ahas tumingin ng diretso. Nang walang anumang pag-aalinlangan, direktang hinailan niya ang gatilyo sa ilaw. Bang 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 bang. 4 na putok ang nagpaputok, at ang 4 na searchlight ay direktang nabasag. Ibinaba ni Surui ang baril, at nang walang malakas na liwanag, sa wakas ay naimulat niya ang kanyang mga mata ng mas malawak. Sa kabila ng kalsada, magkatabi ang 4 na sasakyang anti-riot. Sa orihinal, ang bawat sasakyan ay may searchlight sa bubong. Gayunpaman, ang mga searchlight na ito ay mga shell na lamang, at ang mga fragment ng salamin ay nasa sahig. Isang magandang figure sa isang itim na Pampites ang nakatayo sa bubong ng isa sa mga kotse. Napakasilaw niya sa kanyang mahabang blonde na buhok na lumilipad sa hangin. Ang magandang mukha na iyon, na sinamahan ng isang napakalakas na figure, ay isang malaking pamatay para sa lahat ng lalaki. Gayunpaman, hinisyon ni Surui. "Daniel Sharp, ano ang gusto mong gawin sa isang malaking labanan?" sabi ni Surui. Tama, ang babaeng nakatayo sa bubong ay anak ni Zeus, si Daniel Sharp. "Bumalik ka sa kabanata sa madilim na lungsod isang araw, at gumawa ka ng napakalaking gulo dito at nasugatan ang aking kapitan ng tagapagpatupad ng batas.
Paano mo kalkulahin ang account? Malamig na sabi ni Daniel Sharp. Kung nandito ka para sa bagay na ito, huminto sandali si Surui. Sa tingin ko, hahanap ako ng pagkakataon na ipaliwanag ito sa iyo ng isa-isa. Sa totoo lang. Bagamat si Daniel Sharp ay mukhang silly. At nakasanayan niyang harapin si Surui sa iba't ibang paraan, ngunit nitong mga nakaraang panahon, unti-unting lumiit ang alitan nilang dalawa kahit na halos sa parehong harapan. Kaya, handang magpaliwanag si Surui kay Daniel Sharp tungkol sa usapin ngayon. Sa kabilang banda, tinuturing niya ang babaeng ito bilang isang kaibigan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos patayin ng napakaraming tao sa lungsod ng kadiliman, ang mga aksyon ni Surui ay talagang magdudulot ng sakit ng ulo para sa palasyo ng Hari ng Diyos. Ito ay sanhi ng iba't ibang posisyon at walang kinalaman sa kanilang pagkakaibigan sa isa't isa. Nang marinig na handang magpaliwanag si Surui sa sarili, bahagyang lumuwag ang pagkunot ng noo ni Daniel Sharp. Kahit papaano, handang ibigay ni Surui ang sarili. Gayunpaman, mabilis na kumunat ang mga kilay ni Daniel Sharp. Ngayon mo lang ako halos saktan. Sabi niya. Totoo yan. Nakatayo si Daniel Sharp sa tabi ng searchlight, at kung 1 milimetro lang ang layo ng muzzle ni Surui sa linya nang magpaputok siya, maaaring binaril siya. Nataman ka ba? Tanong ni Surui. Malapit na. Napaka-unpleasant ng tono ni Daniel Sharp. Dahil medyo, huminto si Surui at sinabing, hindi ba iyon isang miss? Nangunot ang ilong ni Daniel Sharp. Apollo, kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag para sa usapin ngayon, talagang hindi ka makakapunta. Pwede mo ba akong pigilan? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Nang bumagsak ang kanyang boses, sabay-sabay na itinaas ng lahat ng miyembro ng Sun Temple ang kanilang mga baril. Para naman sa law enforcement team. Itinutok din nila ang kanilang mga machine gun sa mga lalaking nakapulang uniforme ng militar. Pagkatapos ng lahat, ngayong narito ang anak na babae ng Diyos na si Haring Zeus. Walang sino man ang manggahas na magpabeya. Kung gusto ni Surui na puwersahang atakihin si Daniel Sharp, paprotektahan nila sila kahit mamatay sila. Apollo, kung ano ang sinabi ko, dapat mong gawin ito. Malamig na sinabi ni Daniel Sharp. Kung sasabihin kong hindi ka makakapunta, hindi ka makakapunta. Surui sa kabuuan ng 10 metro, nakatitig sa magagandang malalaking mata ni Daniel Sharp, ang dalawang panig ay huminto ng higit sa 10 segundo, at pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi. Maghihiganti ako. Sa isang tense na kapaligiran, sa mahinahong mga salita ni Surui, ito ay tila natunaw ng husto. Kahit na ito ay paghihiganti. Huwag maging impulsive. Pagkatapos magsalita ni Daniel Sharp, bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga salita ay tila nabaligtad ang kanyang posisyon. At tila hindi niya namamalayan na nagpahayag ng isang pakiramdam ng pag-aalala, kaya pag-alit niyang itinadyakan ang kanyang mga paa, at saka sinabi. Kahit na ito ay paghihiganti, huwag mo nang isipin na umalis dito. Kabanata 2389. Payo ni Daniel Sharp. Sa sandaling sinabi ni Daniel Sharp ang mga salitang iyon, maging ang military advisor ay nagsimulang umiling ng walang magawa. Ang pagganap ni Daniel Sharp ay napakadaling ipakita ang kanyang tunay na panloob na pag-iisip. Nakita ni Surui ang seryosong walang muwang ni Daniel Sharp at umiling. Kung gayon, ano ang gusto mo? Arestuhin ako. Nakikinig sa mga salita ni Surui, ang military advisor ay muling umiling, siya ay ganap na hindi nakaimik sa lalaki at sa babae. Mahuli kita. Si Daniel Sharp ay tumingin kay Surui ng ganoon, gusto niya talagang magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sabi mo gwapo ka sa uniforme ng militar, bakit hindi ka marunong magsalita ng tao? Sa sobrang galit ni Daniel Sharp ay bigla niyang hinugot ang lilang malambot na tela sa kanyang baywang. Itinutok ng espada si Surui sa malayo. Pero hindi pa rin niya namalaya na medyo kakaiba ang kasabihang, halata namang gwapo. Ngayon, hindi ka makakapunta kahit anong mangyari. Sabi ni Daniel Sharp, kung papayagan kang pumunta, ano ang kamahalan ng law enforcement team? Ano ang kamahalan ng palasyo ng hari ng aking Diyos? 2 beses nang umisi si Surui. Alam mo pa ba na kabilang ka sa palasyo ng hari ng Diyos? Akala ko palagi kang kabilang sa palasyo ng Hades. Sa simula,
Hinayaan ni Zeus ang kanyang anak na magsanay kasama si Hades, ang hari ng underworld, sa mahabang panahon, at sa panahong iyon ay nagkaroon ng maraming pagkakaibigan sina Surui at Daniel Sharp. Hindi na nakipagtalo si Daniel Sharp kay Surui. Inikat niya bigla ang kanyang katawan at gumulong pababa mula sa itaas ng riot van. Ang Purple Soft Sword ay gumuhit ng kakaibang arko sa hangin. At pagkatapos ay dumating sa orasan ng lalamunan ni Surui. Mabilis at mabilis. Naramdaman na ng balat sa leeg ni Surui ang malamig na gilid ng malambot na espada ng kalaban. Malamig na sinabi ni Daniel Sharp. Bakit hindi ka nagtago? Sinabi ni Surui. Kalokohan, ano ang dapat itago? Kaya mo ba talaga akong patayin? Ikaw, Daniel Sharp, parang babagsak ang ilong niya. Sumunod ka sa akin, o papatayin kita. Sabi ni Daniel Sharp. Ikinalat ni Surui ang kanyang mga kamay. Bueno, sana ay hindi ito masyadong mahaba, ang aking oras ay mahalaga. Pumayag siya. Gayunpaman, ang ganitong paraan ng pagsang-ayon ay nagpalungkot kay Daniel Sharp. Ito ay hindi sa lahat ng pagyuko ng kanyang ulo at pag-amin ng payo. Marami ka bang oras, Precious? Hindi ba mahalaga ang oras ko? Sundan mo ako, ungol ni Daniel Sharp. Lumingon si Surui sa tagapayo ng militar. Iiwan ko ito sa iyo dito. Ang huli ay umubo ng 2 beses at walang sinabi. Kaya, inilagay ni Daniel Sharp ang Purple Soft Sword sa leeg ni Surui at pinilit siyang pumasok sa riot van. Nakikita ng sino mang may matalinong mata na kung gusto ni Surui na lumaban, hindi siya dapat mapigilan ni Daniel Sharp. Bukod dito, sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng palasyo ng mga Diyos ng Diyos ay hindi katugma sa elit na kapangyarihang panlaban ng Templo ng Araw. Gayunpaman, mula sa pananaw ng Troveland at ng iba pa, iyon ay naging malambot si Apollo kay Daniel Sharp. Sumakay si Surui sa kotse, at ang anti-riot na kotse ay humandar palayo ng may dagandong. Nadama ni Troveland na kailangang ituloy ang tagumpay, kung hindi, ano ang kamahalan ng pangkat na nagpapatupad ng batas. Ang amo ng Sun Temple ay banihag ng pinakamatandang babae, at hindi niya dapat pabayaan ang mga nalalabi na ito. Hawak-hawak ang kanyang masakit na baba, umungal si Troveland sa mahinang boses. Dalhin mo sa akin ang lahat ng tao mula sa Templo ng Araw. Wala ni isa. Kung sino man ang maglakas loob na lumaban, shoot on the spot. Shoot on the spot. Dapat kong sabihin. Ang produktong ito ay talagang walang awa. Dahil sa naunang performance ni Surui. Nawalan siya ng mukha, at sa oras na ito, natural na gusto niyang samantalahin ang pagkawala ni Surui para makahanap ng paraan pabalik. Gayunpaman, nang isigaw niya ang mga salitang ito, ang tagapayo ng militar ay tumalikod. Sa pagtingin sa asul na mukha at Fang's mask, ang puso ni Troveland ay nagsimulang magpanik nang hindi maipaliwanag. Tutulungan ko siyang maunawaan ang sinabi ni Apollo. Sabi, ang figure ng military division ay nagpakita, tulad ng isang itim na agila sa gabi, at direktang lumipad sa gilid ng Troveland. Ang utak ng huli ay hinarang ni Surui, nagkaroon ako ng concussion. At hilong-hilo pa ako. Sa harap ng pag-atake ng commander ng militar na dumating sa isang kisap mata, walang paraan upang maiwasan ito. Bang! Mabangis na sinipa ng commander ng militar ang kanyang mga paa sa tulay ng ilong ni Troveland. Malinaw na naririnig ng huli ang kaluskos ng sirang buto ng ilong. Pagkatapos, bumulwak ang dugo sa kanyang ilong. Labas! Nagdilim ang mga mata ni Troveland. Ang huling alaala niya bago siya nawalan ng malay ay ang makita ang kanyang katawan na sinipa ng patiwarik at lumilipad ng mahigit 10 metro. At nahulog sa isang riot cargo. Ang bulletproof na salamin ng kotse na ito ay napakalakas, kaya nataman ito ng napakalakas na walang kahit isang basag. Tumama ang katawan ni Troveland sa salamin, at pagkatapos ay tumalbog ang hood, at pagkatapos ay gumulong sa lupa. Lumapit ang mga miyembro ng law enforcement team para tulungan siyang tumayo. Ito ang resulta ng mersenaryo ng commander ng militar, kung hindi, isang sinipa nito ang ulo ni Troveland. Ang Templo ng Araw, hindi ito isang bagay na isang pusa o aso na tulad mo ay maaaring gawin ng walang ingat. Nag-iwan ng mahinang pangungusap ang strategist, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pero bago siya lumingon ay lumingon muna siya sa likod. Ang direksyon na kanyang tinitingnan ay eksakto kung saan naroon ang isang machine gun.
Nabitawan ng lalaking may machine gun ang kanyang kamay sa gulat nang makita ang mga galaw ng commander. Malamig na sumangot ang sarhento ng militar, walang sinabi, at inakay ang mga miyembro ng Temple of the Sun na sumakay sa kotse at umalis. Ang mga miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ng batas ay tahimik na pinanood ang lahat ng ito mula sa lugar, at ang bawat isa ay tila walang ideya kung ano ang gagawin. Sa labanang ito, kahit na kinuha ni Daniel Sharp ang Apollo of the Sun Temple, hindi inakala ng bawat miyembro ng law enforcement team na nanalo siya. Sa pagharap sa makapangyarihang Sun Temple, lahat sila ay nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Ganap na pinigilan. Nakaupo sa dumadagandong na anti-riot na sasakyan, walang magawang sinabi ni Surui, "Miss, binigyan kita ng sapat na mukha. Kung may sasabihin ka, bilasan mo at sabihin mo." Sa malaking karwahe na ito, dalawa lang sila. Galit pa rin si Daniel Sharp, hinampas niya ang purple soft sword sa upuan sa tabi ng Surui, at sinabing, "Nag-ingay ka, at sinabi mo sa akin save face." "Naghihiganti ako," sabi ni Surui, kalmado pa rin ang boses niya. Walang paraan, at nagkaroon ng conflict sa law enforcement team ng Palace of the God King. Alam ni Surui na kailangan niyang ipasa si Daniel Sharp anuman ang mangyari. Ang kapitan na iyon, si Trav Eland, ay isang tumatahol na asong nakikipag-away. Kung lalaban ka, lalaban ka. Gayunpaman, hindi kayang harapin ni Surui si Daniel Sharp ng direkta. Ang paghihiganti ay hindi isang dahilan. Sinabi ni Daniel Sharp, "Sa iyong utak, hindi mo ba maakit ang mga taong ito palabas ng madilim na lungsod at pagkatapos ay gawin itong muli?" "Hindi ako makapaghintay." Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. "Hayaan ko silang magbayad ng kanilang mga utang gamit ang dugo." Nang marinig ang tono ni Surui na napakatigas, si Daniel Sharp ay hindi nagharap sa isa't isa, at ang kanyang tono ay hindi na katulad ng dati. Napakatindi. "Ngunit, sa palagay mo ba ay maaari mong labagin ang mga patakarang itinakda ng palasyo ng Hari ng Diyos? Hindi ito isang panuntunan." Tinulyapan ni Surui si Daniel Sharp bago ang kabilang partido. Nang muli siyang malungkot, sa wakas ay sinabi niya, "Salamat sa araw na ito." Pagkarinig nito ay muling kumalma ang nakataas na kilay ni Daniel Sharp. "May konsensya ka pa," sabi niya sabay nguso. "Lahat ng uri ng kalungkutan sa aking puso ay nawala dahil sa mga salita ni Surui." Hindi tumawa si Surui. Hindi pa niya naipaghihiganti ang kanyang paghihiganti ngayon, at wala siyang ideya na manligaw sa babae. Sa totoo lang, nang may maling sinabi si Daniel Sharp, nakita na ni Surui na tiyak na wala ang babaeng ito para maghanap ng mali ngayon. Marahil, dumating siya upang iligtas ang sarili. "Alam kong bumalik ka," sabi ni Daniel Sharp. "Pero hindi ko alam na gumawa ka ng ganoong kalaking ingay sa sandaling bumalik ka. Para harapin ang ilang maliliit na mersenaryo. Maaari kang gumamit ng ilang it's a silent method para hindi tayo mawala ng mukha." Talagang taos-puso ang mga pananalitang ito. Sa malakas na karakter ni Daniel Sharp, bihira siyang gumawa ng ganoong konsesyon sa iba, lalo pa ang gayong matigas ang puso na panghihikayat. Ngayong gabi, narito siya para tulungan si Surui. "Ang iyong kapitan ng pagpapatupad ng batas ay hindi katulad ng palasyo ng Hari ng Diyos," sabi ni Surui. Wala siyang masyadong taste sa paghahasik ng Discord, nagsasabi siya ng totoo. Hindi ba naging loyal siya sa lahat ng oras? Sinabi ni Daniel Sharp, siya ay napakahusay, gwapo, at may magandang kinabukasan. Tumingin sa kanya si Surui na may magagandang mata, sinabi niya, "Kung naisip mo na bago ngayon, maaaring wala kang problema, ngunit ngayon ay tila ikaw ay kumikilos kasama ko." Biglang tumawa si Daniel Sharp. Sa ngiti na ito, ang temperatura ng buong kotse ay tila tumaas ng ilang puntos, at tila ito ang panahon ng mga bulaklak ng tagsibol. Nagtaas ng kilay si Surui. "Huwag kang magpanggap. Sa totoo lang, ang palasyo ng Diyos na Hari ay hindi manalitik." Nag-alinlangan sandali si Daniel Sharp, ngunit sinabi, "Ang lahat ng puwersa ay pareho, at magkakaroon ng ilang maliliit na paksayon sa loob nito. Sa pagtingin sa buong madilim na mundo, tanging ang iyong Sun Temple ang exception. May mga paksayon at pakikibaka sa palasyo ng Diyos Hari, at gayon din ang iyong ama. Hindi mo kaya?" Tanong ulit ni Surui. Hindi naman sa hindi niya kakayanin, kundi ayaw niya. Sinabi ni Daniel Sharp. Sa kanyang opinyon, ang mga bagay na ito ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kanyang karera, at hinahamak niya ito, lalo na ang nagmamalasakit.
Hindi nakapagtataka. Nakita ni Daniel Sharp ang Trove Island na binugbog ng husto ni Surui ngayong gabi. Ngunit halos pumikit siya at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-aalala, ang dalawang panig ay hindi sa parehong landas. Sa madaling salita, kinuha ni Trove Island si Daniel Sharp bilang panganay na babae, at ang huli ay hindi kailanman nagtiwala sa kanya. Wala akong pakialam. Kinusot-kusot ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing. Maaaring wala siyang pakialam sa ginagawa ni Trove Island na pumukaw ng agwat sa pagitan ng Sun Temple at ng God King's Palace. Pagkatapos ng isang paghinto, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. 3 tao ang naging tigre. Alam ng tatay ko kung sino ka. Sinabi ni Daniel Sharp. Palagi siyang naniniwala sa iyo. Ang relasyon ng mag-ama na noong una ay hindi masyadong harmonious, ay tila naayos ng husto. Maniwala ka sa akin, ngunit hindi ito masyadong palakaibigan sa akin. Tumawa si Surui. Paano mo sasabihin ito? Sabi ni Daniel Sharp. Sa Xinhua. Nakikipag-away ako kay Yamamoto. At kailangan niyang ipadala ang matandang iyon mula sa Glensa para pigilan ako. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay at sinabing. Kung hindi, si Yamamoto Taiichiro ay nahulog na sa aking mga kamay, paano siya makakatakas pabalik sa Dongyang ng maayos? Sinabi ito ni Surui, ngunit si Yamamoto Taiichiro ay nasa kamay pa rin ni Guoan, at naglabas siya ng maraming mahahalagang impormasyon na matatawag na mga lihim ng estado mula sa kanyang bibig. Daniel Sharp nang makita ang kawalang kasiyahan ni Surui, tinakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti. Bakit, natutuwa kang makitang naaasar ako? Galit na tanong ni Surui. Hindi ito sinagot ni Daniel Sharp, ngunit tumitig sa mga mata ni Surui at seryosong sinabi, alam kong gusto mong hawakan ang pamilya Malmo, pero payo ko, huwag mo silang hawakan. Narinig ni Surui ang mga salita, at ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag. Kabanata 2370. Gawin mo pa rin. Si Daniel Sharp ay anak ni Zeus. Sa kanyang lakas, natural siyang makakakuha ng maraming balita. Sa makatuwid, ang pagtitipon ng Sun Temple sa Dark City ay hindi lingid kay Daniel Sharp. Sa kaunting investigasyon lang, mahahanap na niya ang dahilan kung bakit galit na galit si Surui Ruiran Life Hotel. Sa pangalan pa lang, hindi nagustuhan ng anak ni Zeus ang hotel na ito. Gayunpaman, lubos niyang napagtanto ang kaseryosohan ng bagay na ito, kaya pinananatili niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na nakatitig kay Surui at iniulat ang anumang paggalaw anumang oras. Kaya naman, nakarating si Daniel Sharp ng napakabilis, halos kasing bilis ng pagdating ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas dito. Ang hands-on time ni Surui kay Mains ay hindi man lang lumampas sa kalahating oras. Sa ganoong kaikling panahon. Nakarating si Daniel Sharp dito mula sa bangin sa kabilang sulok ng lungsod. Kung walang paghahanda ng maaga, hindi maniniwala si Surui. Bakit hindi ko mailipat ang pamilya Malmo? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ayaw ni Surui na makitang malungkot si Qin Yueran tungkol dito, kaya walang makakapigil sa kanyang determinasyon na maghiganti. Ang pamilyang ito ay nasa pamilya sa loob ng daan-daang taon, sabi ni Daniel Sharp. Ano ang tungkol sa 100 taon? Ngumisi si Surui. Hindi talaga madaling makitungo sa mga taong nabubuhay ng ganoon katanda. Baka sila talaga ang mga scumbags. Sabi, si Surui ay nag-gesture din gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita ang bastard na kilos ni Surui, hindi na napigilan ni Daniel Sharp at muling tumawa. Laging napakasaya kasama ang lalaking ito. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Daniel Sharp ang kanyang kalokohan, ginulo ang kanyang buhok, inalis ang kanyang ngiti, at nagpanggap na walang pakialam. Ano ang nangyari sa pamilya Malmo? Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Ito ay matagal na ang nakalipas. Nag-alinlangan sandali si Daniel Sharp, ngunit hindi agad sinabi kay Surui ang sagot. What the hell is going on? It's not like you are selling things like this. Nang makita ang reaksyon ni Daniel Sharp, nakaramdam si Surui ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, gaano man ito kalubha, ang pamilya Malmo ay dapat magbayad ng isang mabigat na presyo para sa bagay na ito. Glenza. Isang pangalan ang sinabi ni Daniel Sharp. Glenze. Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Ang isa sa 12 langit na Diyos ay minsan ay nagkaroon ng napakatandang kwalipikasyon. Matapos mawala sa loob ng maraming taon. Muli siyang nagpakita.
Dahil dito, naging kasambahay ni Zeus ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay talagang mahirap maunawaan. Para makapunta sa ganito, sinong karakter sa antas ng Diyos ang hindi ipinagmamalaki? Paanong tuluyang binitawan ng matandang grandson na ito ang kanyang katawan at mukha, at pagsilbihan si Zeus ng buong puso? Ano ang koneksyon niya sa pamilya Malmo? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Siya at ang matandang patriarch ng pamilya Malmo ay magkapatid. Sabi ni Daniel Sharp. Pagaman hindi sila magkapatid, sobrang close pa rin nila. Hanggang ngayon, magkasabay pa rin silang naglalakad, pero ang usaping ito, maaaring hindi masyadong malinaw ang mga tao sa pamilya Malmo. After a pause, Daniel Sharp continued. Hindi nila alam na magiging guest ang matandang guest na paminsan-minsan ay lumalabas sa pamilya nila. Ang matandang Diyos ng Diyos, si Glensa. Natahimik si Surui saglit, pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kahit na tumayo si Glensa, hindi niya ako mapipigilan. Kung nais ng pamilya mo na pigilan ito, mawawala ang pamilyang ito sa mundo. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng kanyang walang kapantay na matibay na determinasyon. Pinigyan ni Daniel Sharp si Surui ng malalim na tingin. Hindi ko sasabihin kay Glensa ang tungkol dito, baka hindi pa niya alam. Ang mga salitang sinabi niya ay walang alinlangan na nakatayo sa linya. Kahit napakalapit ni Daniel Sharp kay Glensa, pinili pa rin niyang manindigan sa ganoong sitwasyon. Sa panig ni Surui. Alam man niya o hindi ay hindi magkakaroon ng anumang impluensya sa aking desisyon, ngunit tumingin si Surui kay Daniel Sharp. Salamat pa rin. Sige, huwag mo akong hilingin na magpasalamat, magpapasalamat ako kung hindi mo ako babarilan sa susunod na magkita tayo, sabi ni Daniel Sharp. Sa pagkakataong ito, hindi muna nag-confront ang dalawa. Kung ito ay sa nakaraan, ito ay hindi isang aksidente. Noong mga araw na iyon, si Daniel Sharp ay nasa Huaxia at tinugis at pinatay ni Surui sa isang miserable. Trahedya na paraan, ngunit ngayon ay nagawa niyang gawing jade at sutla ang mga labanan, na dahilan upang mapabuntong hininga ang mga tao sa pagtataka ng ang mundo. Tumango si Surui. Okay, hindi ko nagagawin sa susunod, barilin ka. Pagkasabi nito, nalaman niyang namula ang puting nyebe na pisngi ni Daniel Sharp. Nakita ni Surui ang kutis ng kabilang partido, at sa kanya lang napagtanto ang kanyang sarili na isang halatang gulo sa pananalita sa kanyang mga salita. Gayunpaman, wala siya sa mood na magbiro ngayon, habang nakatingin sa magandang babae sa tabi niya, sinabi niya. Mahal na Daniel, salamat, hintayin mo ang oras na ito pagkatapos ng bagay na ito, iniimbitahan kita sa hapunan. Nako, hindi ko naman sineryoso. Napatingin si Daniel Sharp kay Surui. Sa iyong kontekstong Chinese, ang pangungusap ba na ito ay katulad ng paalam? Siyempre hindi, walang magawang umiling si Surui. Pero pwede ba akong pumunta? Hindi naman kailangan na itago kita. Sinabi ni Daniel Sharp na nakatitig sa mga mata ni Surui. Ngunit dapat mong malaman na sa pagkakataong ito ay bumalik ka sa Dark City na may mataas na profile, at malamang na maraming tao ang nalaman na ang balita. Ibig mong sabihin, papatamaan ako. Ngumisi si Surui. Sa totoo lang, hindi ganoon kahirap hulaan ang ganitong bagay. Tama iyan. Nag-alinlangan sandali si Daniel Sharp, ngunit sinabi pa rin. Mag-ingat sa templo ng kamatayan. Hindi ba sila natalo ko sa Southeast Asia? Nanunuya si Surui. Sa totoo lang, sana magawa nila itong muli, para ang grupo ng mga lalaking ito na nagpapanggap na mga multo ay mapuksa, at mailigtas ako nito sa mga alalahanin. Tumawa si Daniel Sharp. Tingnan mo ang yabang mo. Sinabi niya iyon, ngunit nagustuhan niya ang pagganap ni Surui. Ang mga lalaki ay dapat maging mas malakas at mas tiwala. Dapat umalis na ako. Si Surui ay tumingin sa kanyang relo at sinabi. Sana maisuot mo pa rin itong uniforme ng militar kapag inimbitahan mo akong maghapunan sa susunod. Iniunat ni Daniel Sharp ang kanyang kamay. Itinuwid ang kwelyo ni Surui, at pagkatapos ay tinapik siya sa dibdib. Sa totoo lang, napakagwapo nito. May lasa ng intimacy ang mga kilos niya sa pag-aayos ng mga damit. Ang uniforme ng militar na ito ay hindi dapat basta-basta magsuot. Kung kailangan mong isuot ito kapag nag-imbite ka ng mga bisita sa hapunan. Isa lamang ang posibilidad ayusin ang lugar para sa treat sa Temple of the Sun. Okay, promise ko sa'yo. Sabi ni Surui.
Para sa tulong sa pagkakataong ito, kailangan ding pasalamatan ni Surui si Daniel Sharp. Tumango ang huli, saka inabot at tinapik ang partisyon ng karwahe. Kaya, dahan-daang huminto ang malaking sasakyang anti-riot. Palm. Iniunat ni Daniel Sharp ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay binigyan siya ni Surui ng isang ceremonial na yakap. Ngunit hindi agad bumitaw si Daniel Sharp. Pagkus ay niyakap siya. Si Surui, nakahiga sa kanyang balikat, ay nagsabi, "Bakit gusto mo akong hawakan noon, ngunit ngayon ay hindi ka dalisay at hindi tulad ng isang lalaki?" Talagang makapangyarihan ang figure ni Daniel Sharp. Lalo na sa masikip na battlesuit na ito. Na naglalarawan sa lahat ng tabas niya nang hindi nahuhulog, malinaw na nararamdaman ni Surui ang sarili isang malambot na presyon ang nagmula sa kanyang dibdib. Ang gayong yakap ay hindi nagpatibok sa puso ni Surui. Sabi niya, "Hindi pa kita masyadong na-touch dati, di ba?" Ang mga oras na iyon ay pawang mga aksidente, gamit ang mga salitang hindi nila ito maipaliwanag ng malinaw, kahit na tumalon si Surui sa Yellow River, hindi niya maiisip na hugasan ito. Isang ginoo, good luck. Inilabas ni Daniel Sharp ang Surui. Tumango ang huli, saka binuksan ang pinto at tumalon palabas ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan, hindi lumingon si Surui at sumulong. Gayunpaman, nang malapit nang pumasok ang kanyang figure sa kadiliman, itinaas pa rin niya ang kanyang mga braso ng mataas at malakas na kumaway. Pinapanood si Surui na kumakaway sa kanyang likod sa kanya, ngumiti si Daniel Sharp. Sa pasukan ng tunnel ng Dark City, tahimik na nakatayo si Surui, naghihintay ng sasakyan mula sa Temple of the Sun. Nakasuot siya ng pulang uniforme ng militar at isang ginintoang maskara sa mata, na nagmukhang napakasilaw sa gabi, at natatakpan pa ang liwanag ng mga street lamp. Walang masyadong sasakyang paparating at papalabas, ngunit ang mga driver ng bawat sasakyan ay magpapakita ng sorpresa kay Surui. Ito ang klasikong kasuotan ng Diyos ng araw na si Apollo. Paano siya makikita dito? Siyempre, ang reaksyon ng bawat kabanata ay naghinala sila na ang taong ito ay nagpapanggap bilang si Apollo, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti, muli nilang tinanggihan ang ideya. Ito ang lungsod ng kadiliman. Gusto kong magpanggap bilang isang karakter na antas ng Diyos, ngunit tiyak na mamamatay ako. Ngunit sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang isang Rolls Royce sa harap ni Surui. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. "Hindi ko inaasahan na dito kita makikita," sabi niya. Ang kanyang buhok ay may kintab at may kintab, maingat na sinuklay pabalik sa likod ng kanyang ulo. Kahit na ito ay ang leather na sapatos o ang kwelyo, ito ay walang betik at mukhang napakapinong. "Hindi aksidente na makilala mo ako, tama ba?" Tumingin si Surui sa kabilang partido pataas at pababa. "Ngunit sa iyong hitsura, mukhang maganda ang takbo mo kamakailan. Naayos mo na ba ang Pluto Palace? Ang hall ng Hades?" Ang nakatayo sa harap ni Surui ay si Hades. "Naayos na, pero halos wala na ang laman. Totoong sinabi ni Hades, habang wala ako, nahuli ako ng isang magnanakaw." Iniunat ni Surui ang kanyang mga kamay, na may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Ikinalulungkot kong marinig ang balitang ito. Hindi na nasangkot si Hades kay Surui sa bagay na ito. Tapos na ang nakaraan. Sa pangkalahatan, ang kanyang pag-uugali ay medyo dakila sa lahat ng mga Diyos. "Anong ginagawa mo pabalik dito?" tanong ni Hades. Pagkatapos ng panahong ito ng pahinga, sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Hades, at ang kanilang kabuuang lakas ay unti-unting tumaas. Matapos makaranas ng malaking pagkatalo si Huaxie, lubos ding napagtanto ni Hades na wala talagang pakinabang ang pakikipaglaban kay Apollo. Ang taong ito ay maaaring palaging talunin ka ng hindi inaasahan. Ang evil god Cossack ay hindi ang pinaka karaniwang halimbawa, ito ba? Bumalik ka, pagkatapos ng isang paghinto, bahagyang ibinaba ni Surui ang kanyang mga talukap, at malamig ang kanyang boses. "Bumalik ka at pumatay ng ilang tao." "Pumatay ng ilang tao?" Napangiti si Hades nang marinig niya ito. "Kailangan mo ba ng tulong mula sa Hall of Hades?"